Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Isan! Yan. Oh, ikaw Isan. pala, Teryo. Butit napadaan ka. Galing kami dyan sa kabilang bayan eh. Ah, sino ba yung batang yan? Eh, doon ko nga nakuha ito eh. Tinamaan ng bomba ang kanyang mga magulang, dinala ko na. Alam ko namang walang kasama rito sa bahay, kaya dinala ko na rito. Halika, iho. Pumasok ka. Kaya nga pala, Isan. Alam mo naman ang aking nakaraan. Kung maaari sana, tulungan mo ang batang yan. Ibigay mo sa kanya magandang kinabukasan na hindi nabigay sa akin ang aking. Nakakaasa ka, Teryo. Ako ang bahala sa kanya. Isan, kung kinakailangan mo tulong ko, andun lang ako sa bundok na Sierra Madre. Mag-iingat ka, ha, Teryo. Sige, Isan, tutuloy na ako. Salamat po. Boy, papakabait ka. Opo. Tero! Tagal naman yata ng kanin na yan. Yan na po. Ah, saan? Yan na po. Siya nga pala, Antero nga ba pangalan mo? Opo. Eh, ano naman apelyido mo? Kaso po. Castro. Magandang pangalan yan. Kayo po. Eh, kung tawagin ako rito, Pilo. Pwede din po. Pilais. Guys, bagay na bagay po yan. Nilolo ko. Kaya nga, siya nga pala, nag-aaral ka pa ba? Opo. Anong grade ka na? Grade po po. Grade 4. O sige, kaya na. O, tayo mo na anak. Sandali lang. Huwag mong kalilimutan na lahat ng biyayang pinagkakaloob sa atin ng Diyos ay dapat natin pasalamatan. Kaya, bago kumain, magdasal muna. Sa ngalan Ma, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Antero. Ating gabi na. Bay, matulog ka na. Tatapusin ko na lang ho. May pasok ka pa bukas. Pakipatay mo yung ilaw, ano? Oh, sakit. Oh, Lo, pinapapakuyata ng lamok ang paa niya. naku, Baka huwag mo maubos. naintindihan yung mga lamok. Yan na talaga umahapon yan eh.
Antero! Ho! Halina't kumain na tayo! Luto na ito! Nandiyan ho. Sige, kaya na tayo. Tang, baka ho nakalimutan nyo ang pangalan nyo sa akin dati. Bago kumain, magdasal muna. Ikaw naman eh. Lilipat nga dito yan para hindi na ako magdududukwang. Oh, magdasal tayo bago kumain. Sa ngalan man ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na. May iba nga pala akong usapan. Ano yun? 4 na taon ka na rin natigil sa iyong pag-aaral. Magmula nang ikaw matapos ng high school. Ikaw ba'y walang balak? Kasi ho, nakita kong matanda na kayo. At wala na kayong makatulong sa bukid. Kaya naisipan kong tulungan ko naman kayo magsaka. Ano bang binabalak mong kuning karera? Alam nyo, Tatang, kung akong tatanungin nyo, gusto ko sanang maging isang sundalo. Napakaganda niyan. Bayaan mo. Madadala kita sa East Point. Tatapilo, hindi West Point yon, West Point. Pareho din naman ang tunog nun eh. May 8 point. Alam mo kasi, maganda yung binabalak mo. Kumo ika nga, maganda nga ni natin ngayon, at nagpapadala naman ng tulong si Teryo, magagamit mo yun sa iyong pag-aaral o kursong gusto mo. Sige, kumain ka na. Bukas na bukas pagkagising mo at kasuhin mo nga papeles, ha? Marami pong salamat, Tatang. Tatapilo, kumusta ka dyan? Gusto kong ipabot sa inyo ang aking kalagayan dito sa PMA. Huwag kang mag-alala. Ilang buwan na lamang ang itatagal ko rito at ako'y matatapos na. Matutupad na rin ang aking pangarap. At iyan ay utang ko sa inyo at kay Chuteri. Siya nga pala. Baka gusto niyong tignan ang aking litrato. Kumusta ka na dyan? Natanggap niyo ba ang refrigerator at dining set na pinadala ko? Pasensya ka na, hindi kita nadadalaw. Abalang-abala kasi ako sa trabaho ko eh. Mahirap din pala ang maging isang sundalo. Siya nga pala. Hindi ko nasabi sa inyo na ako ang CEO dito sa Santa Barbara. May iba nga pala ako, Tatang. Kumusta ang paa mo? Hindi na ba inaapunan ng lamok? Sir. Maupo ka. Thank you, sir. Pinatawag niyo raw ako, sir. Oh. Kumusta naman doon sa pinanggalingan? Mabuti naman, sir. Sa awa ng Diyos, hindi na masyado magulo. Mabuti. May dumating na order dito. Nailagay sa PC control ang bayan ng Santa Rita. Dahil sa kaguluhang nangyayari, ikaw ang napili kong ipadala ron. Ayon sa intelligence report, ang namumuno sa lahat ng mga illegal na gawain doon ay nagngangalang Commander Terry. Kaya bukas na bukas din ay lumakad ka. Yes, sir. Good luck. Thank you, sir.
Pwede mong magtanong. Nandyan ba si Mayor? Nandyan. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Personal. Mayor, dumating na ang mga ranger. Palagay ko sila na nakasign dito sa bahay natin. Ganun ba? Sige. Kaya na. Lieutenant Antero Castro. Mayor Bernabe. Na, dito tayo mag-usap sa kwarto ko. Kumusta naman ang biyahe mo, Tiniente? Okay lang, Mayor. Maupo ka. Inaasahan ko talaga ang pagdating mo sapagkat yan ang tinanggap kong mensahe mula sa inyong opisina. Alam mo, Tiniente, nahihiya nga ako dahil sa bagamat naturingang ako ang alkalde ng bayang ito, ay nagiging katawa-tawa ko sa mga mamamayan. Dahil sa mga kaguluhang ginagawa ng pangkat ni Commander Terry, hindi ko kayang supilin ang puwersa ng kanyang pangkat. Kaya nga, inaasahan kong malaking tulong ang magagawa ng inyong pagdating dito. Huwag kayong mag-alala, Alkalde. Gagawin kong lahat ng aking makakaya. Alang-alang sa kapakanan ng mamamayan. Salamat naman kung gayon, Tiniente. Alam mo, madali kang umintindi. Palagay ko magkakasundo tayong dalawa. Bakit nga ba hindi, Alkalde? Lalong-lalo na kung hindi tayo susuway sa pinabuutos ng batas. O paano, Alkalde? Asikatsuhin ko pa yung mga bata. At kung may kailangan ka man, alam mo kung saan ako hanapin. Sige. Siya nga pala, Alkalde. Religyoso pala ang mga bata mo. Bien, Mayor, puntahan mo si Alvaro. Sabihin nung gusto ko siyang makausap sa lalong madaling panahon. Hindi po, Mayor. At yung krus mo, huwag mo na sinusot. Sarge, ayos na ba yan? Nandaan lang. Ba't mo pinitawan? Pambira ka ko. Nakadisgrasya ka tuloy. Francisco, bakit? Dumapliso, sir. Tanga mo kasi. Guerrero, kunin mo yung jeep. Teresa, Bautista, dali natin sa center yan. Ito yung resetang binigay ni Doktora, no? Bumalik na lang kayo Bulak next pa week. rin. Salamat po. Miss, Mm. nurse, Bumalik ka na lang bukas Yes. dito para matignan pwede ng bang matingnan doktor. ng pasyente? Paupuin niyo muna doon. May tinitingnan pa si Doktora. Doktora, may sadya sana kami. Magpapacheck up ka ba? Hindi, ito ang pasyente, oh. Yung may dugo. Pakidala na dito yan. Doktora, ano malalim ba sugat niya? Marami na kasing nawalan dugo dyan eh. Kailangan sulsyan na, di ba? Doktora, kung kailangan tayin na, di ba? Walang may tutulong ang mga tanong mo, sundalo. Mabuti pa magantay ka na lang sa labas.
Sayang, ang ganda pa naman. Pero suplada. Sayang, maganda pa naman sana. Type mo pa naman sana, sir. Bulahin, para sa'yo, sir. Kayang-kayang mo yan, sir. Tama na, puro kayo kalokohan eh. Tapos nang gamutin ng pasyente, oh. Doktora, malalim ba ang sugat niya? Hindi naman, madugo lang. Ganun ba? O sige. Guerrero, Good. Sareta, Pwede na kayo magdaan. Ah, dali na si Ronquillo sa detachment. Yes, sir. bakit? May kailangan ka pa ba? Meron sana eh. Gusto ko lang malaman, ganun ba talaga ang trato mo sa mga taong pumupunta dito sa klinika? Pwedeng mag-iupo. Nakaupo ka na eh. Ano ba talaga ang gusto mo? May sakit ka ba? May nararamdaman ka ba? Gusto mo ba magpa-blood pressure? Ano? Hindi ko lang kasi maubos maisip kung bakit mukhang may intindugo mo sa amin. Kasi, naka-uniforme kayo. Ano naman relasyon nun? Anong kinalaman nito? Alam mo, doktora, naguguluhan ako sa'yo. Hindi kita maintindihan. Gusto mo talaga malaman kung bakit ako suklam sa mga tao nakasuot niyan? Alam mo, Alfonso, parang kinakabahan ako sa gagawin mo niya. Bakit kailangan pumasok ka pa sa politika? Samantalang maayos naman ating pamumuhay. Sa katunayan nga napapaaral natin ang ating anak. At isa pa, ang ating konting lupain dyan ay hindi mo na maasikaso. At saka, ang ating mga kapitbahay kapag may kailangan, sa ating tumatakbo, tinutulungan natin sa kanilang pangangailangan. Alam mo, Elena, hindi ko pa gustong kumandidato bilang alkalde. Napakiusapan lang ako ng ating mga kababayan na kung maaari, kakandidato ako para labanan si Bernabe. Siguro, hindi na nila nagugustuhan ang serbisyong binibigyan ni Bernabe. Kaya gusto nilang palitan. Nang sa ganon, makapaglingkod sa kanila. Itay, bakit kinakalanip ang pumasok sa gulong? Tama ang nanay. Kung puro na lang problema ng bayan ang intindi nyo, paano naman kami? Hindi niyo lang ako naintindihan ng ina mo, anak. Ang totoo, sa konting panahong nalalabi sa aking buhay, ay gusto ko namang makapaglingkod sa ating mamamayan. Kung hindi ka rin lang mapipigilan, bahala ka na nga. O, siya, Elena, matulog na tayo. Gabi na.
Ngayon, Teniente, masisisi mo ba ako kung bakit ako nasusuklam sa mga taong naka-uniforme? Hindi naman natatama yan, Doktora. Ang kasalanan ni Juan ay kasalanan ni Pedro, di ba? Ang sinumpang ko sa kasuotang ito ay para ipagtanggol ang maliliit at usigin ang nagkakasala sa batas. At higit sa lahat, ay para mabigyan ng katahimikan ng bayang ito. Sana nga, totoong lahat ng sinasabi mo. Teniente, sana nga. O sige, Doktora. Hindi na ako magtatagal. Magpapaalam na ako. Hanggang sa muli. Pwede bang makadala ulit? Bakit naman hindi? Bukas naman ang bahay ko pag ang pumupunta ay tao. Paalam na kami. Alkalde, natatawag niyo raw ako. Alvaro, halika. Maupo ka. Pinatawag kita sapagkat dumating na si Teniente. Yun naman ang inasahan natin, di ba? Ayokong makagulo pa siya sa aking isipan. Pagkat siya'y malaking sagabal at hindi ko na gustong gasgasin pa utak ko. Kaya't pinaubaya ko na siya sa'yo. Alkalde, akala ko naman kung gano'ng kabigat ang problema mo. Kilala mo naman ako, hindi ba? Gusto mo ngayon Huwag ka magmadali. Baka sumablay ka. Sa tingin ko'y matinik si Antero Castro. Alkalde, hindi na uso ngayon ang matinik. Labayita na ngayon. Tsaka ito. Yan ang gusto ko sa'yo. Talagang maasahan ka. Ikaw lang Sige, uminom ka. Pare, ginagabi ka ata ng Tungno Pastol. Kasi malayo pa ang pinanggalingan ko Ganun ba? Ba? May bakal ka pa. Proteksyon baka nakawin yung kalabaw ko Proteksyon, ha? Kanino ba talaga yan? Sa akin nun talaga. Sarge, sa kanya daw. Kanino talaga yun? Sa akin nun talaga. Tayo, ha? Magsabi ko na totoo. Hindi ko sa akin. Sinasabi ko na nga ba, hindi kanya yan Bakit nasa iyo yan? Kasi kahit saan ako magpunta, sunod na sunod yung kalabaw Tarantado ka pala Paano hindi susunod sa'yo? Batak-batak mo yung lubid. O paano, Sarge? Isin mo na yan sa munisipyo. Sige, dalhin natin to. Sarge, baka naman pwedeng makuha sa reglo ito. Ano, Sarge? Ano pinagsasabi mo? Tapahin nyo na lang yung kalabaw ko. Sige na, Sarge. Ginyende yan, gago. Tumpay Sige na. yata ka sabit. Sige, sige. Kuya, mahawa ka Sige! naman. Mahawa ka, kuya. Magmula ngayon, ako na magiging amo nyo rito. Maliwanag ba? Huwag nyo sigawan. Maliwanag ka! Pare, tama na, tama. Tayo na nga lang nandito na tayo. Pare, mga sundalo. Kasi pare na. Magandang gabi, mga pare ko. Mukha yatang ginagabi tayo sa inuman na. Baka naman
pwede natin tapusin yan. Saka sa tingin ko hindi na kayo magkakakilala. Bakit? Ano pangalan mo? Di ba mo kilala? Bata ako ni Mayor! Buka! Bata pala ni Mayor to Ay, ko! Ang ganda ng disiplina mo kay Mayor, ano? Bata pala ni Alcalde ito. Kaya pala ang gaganda ng suot niya. Ha? Tatabaan pa kayo, no? Sige! Pagbibigyan ko kayo ngayon. Pero sa susunod, ayoko nang makitang umiinom kayo ng 10 oras ng gabi. Maliwanag ba? Opo, sir. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Isa pa nga pala, ayokong mabalitaan na ang iniinom nyo ay nuutang sa tindahan. Opo, sir. Maliwanag ba? Opo, sir. Hindi ko kayo marinig, ha? Opo, sir. Kumusta mo kay Mayor, ha? Marating, Tiniente. Pinatawag ko kayo. Dahil inutusan ako rito ni Alvaro. Ano bang nangyari sa koleksyon ninyo? Tumihina yata. Walang hanap buhay ang mga tao roon. Walang kita, walang kwarta. Wala. Walang kita. Walang kita, walang kwarta. Hindi obligahan mo mga mananaya. Paano? Obligahan nyo. Gamitin yung sales talk. O ikaw, hindi ka makapagsalita. Oh, ikaw. Gamitan nyo. Tama yun. Oh, nakita mo, nalisangayan din ito isa. Gamitan nyo ng sales talk. Sabihin nyo, lakihan lang taya para malaki rin ang tamaan lang. Kung hindi nyo gagawin yan, pananagutan ninyo yan kay Alvaro. Hindi yung aming gagawin. Oh, uminom na kayo. At ako nang balang mag-follow up at magpaalala. May dumarating ng mga linta. Mukhang nagkakasiyaan tayo, mga pare. Hindi niyo ba alam na pinapabawal kong uminom sa 10 oras ng gabi? Lalo na sa tabi ng kalye. Ikaw lang naman ang may utos niyan. Wala namang pinagbabawal si Alcalde na bawal uminom sa kalye. Kung walang pinagbabawal si Alkalde, ako mayroon. Sige, di mga bata. Tanyate, hindi mo ba alam na kami mga tawa ni Alcalde? Sige, inom lang. Gusto niyong ipagpatuloy yan. Doon sa loob ng pamamahay niyo. Gusto namin dito sa labas at mahangin eh. Sige na, tigil yan. Tititigan ng ganyan, ha? Matatapang lamang kayo dahil may mga balakay. Po! Sir, ako lang pa sa lokong yan. Paikutin kong bulilo ng utak niyan. Naku. O bayan sa akin na isang to. Pipilipitin ko mata na lokong to. Akin ang dalawang to, sir. Gagawin kong trumpo mga ito. Andali. Bayan niyo sa akin yan. Gusto ko rin namang magpapawis eh. Hoy, huwag mo kong titigan ng ganyan, ha? Tinititigan ba kita? Sige, mga bata. Pagbigyan niyo si Tiniente. O ano? Baka gusto mo rin magpapawis. Hindi na ako pinapawisan, sir, ito. Oo, wag naman.
Eh kasi, sinabi ko na rin sa mga ito, huwag na kaming uminom dito sa tabi ng kalye. Sensya na kayo, sir. Namumuro na. Kaya na Bakit na ka dyan, ha? Bakit hindi na? Oh, baka naman hindi ka na bumalik. Pabalik ako bukas. Hintayin kita, ha? Sige ha. Bakit di ka bumalik dito nung isang araw? Oh, sige ha. Sige! Sige! Ano? Nasaan ka ba? Diyo! Diyo! Papalag! Diyo! Sige! Ayaw! Ayaw! Taas ang kamay! Walang gagalaw! Balik! Walang gigilon! Sige! Tatapusin niyo ha! Kaming mura nga ng kilo na. Unang bola. 21. Okay, nanalo tayo niyan. Ganyan ang bola para kumabig tayo. O, ito na pangalawang bola. Pangalawang ball. Pangalawang bola. Sa letrang B. 33. Bingo! Bingo! Bingo, ha? Pweteng na pala ngayon ng bingo. Arestado kayo lahat. Wala tatakas, ha? Ang tatakbo ah. Hindi rin. Meron bang 23 sa letrang B? Gago! Oh, tumawang kartada nyo. Namayat, ha? Sagot, sagot! Hoy, ikaw. Ito ba ang mga karton ninyo? Yes, sir. Ha? Naulado na namin ang mga numero dyan. Parang tago, puro kayo kulukuhan. Alam ba ni Mayor na? Bata ako ni Mayor eh. Bata ka ni Mayor ah. Yeah. Nanay ko na. Talaga. Sandali. Bakit kayo nasama nito? Bakit ako pati rito Halika nasama pa? Ba, salamat naman tinyente at napasyal ka. Oh, bakit kasama mo mga taong yan? Para ikulong. Ano ba ang nagawa nilang pagkakasala? Sila ang mga taong sumusuporta sa mga negosyong pinagbabawal ng batas. Alam mo, tinyente, matagal ko nang nabalitaan ang mga bagay na yan. Kaya lang wala akong sapat na ebidensya. Nahuli namin sila sakto. Kaya dapat silang litisin. Bayaan mo at ako nang bahala sa mga gunggong na yan. Tungkulin natin mga batas. Ang linisin. Ang mga nakakalat na dumi. Hindi ba, Epe? Ang totoo niyan, tinyente, natutuwa ako sa pagdating niyo rito. Naniniwala ako na malaki ang maitutulong niyo sa aking departamento. O, paano, Hepe? Magpapaalam na kami. Maraming salamat tuloy sa iyo, tinyente. Dahil na mga bata. Talagang kayo puro kayo mga gago. Ikaw, isa ka ba? Pinyente, magandang umaga sa'yo.
Alam mo, Tiniente, kapag pera siya nagutos, lahat ng magustuhan niya natutupad. Ang puti ay nagiging itim. At ang tama ay nagiging mali. Pinulong ko kayo sapagkat nais kong ipabatid sa inyo na marahil hindi tayo pinabayaan ng ating amo. Kaya't kung maaari sana, pagpatuloy ninyo ang inyong mga gawain nang sa ganon lumaki ang inyong mga kubransa. Kanya lamang, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na sa inyong mga kabo ay mayroon isang ulupong. Amorifike! Boss! Baka hindi ako, boss! 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 Sino? Boss! 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 Amo! Amo ko tunay! Uto! Ngayon, nais kong ipakita sa inyo na yun ay sasampulin ko para wag nyo na pamarisan pa. Boss naman, maawa ka naman sa akin. May sakit lang ako yung dati. Huwag mo naman ako patayin, boss. Ganon ha. May sakit ka ha. Bayan mo, alisin natin ang sakit mong kindat. Boss, maawa ka sa akin, boss. Boss! Sir, kape. Salamat. Sir, mukhang malalim yata ang iniisip nyo. Eh bakit di natin aksyonan kaagad, sir? Francisco, Sir, sabihin kay Bautista at kay Ronquillo. Handa ang mga armas. Bukas, lalakad tayo. yes, sir. Hahanapin natin si Commander Terry.
Sundalo. Kung alam ko lang na ikaw mismong tao ang siyang sisira sa prinsipyo, aking ipinaglalaban. Sana yun pa lang, pinabayaan na kitang mamatay. Commander, alam kong kung hindi dahil sa'yo, hindi ko nakamit ang magandang katayuan ko ngayon. Kaya ako naparito para gumanti ng malaking utang na loob sa'yo. Anong utang na loob ang pinagsasabi mo? Utang na loob ba yung bulabugi mo katahimikan namin dito sa kabundukan? Natatandaan ko pa nung araw. Ang sabi mo pa, hindi ka nabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong mga magulang na matagal mo nang pinapangarap. Pero bakit ngayon pinagkakait mo sa iyong mga tauhan? Tapos na ang digmaan, Commander. Ang kailangan natin ngayon ay kapayapaan. At meron tayong mga bagong batas na sinusunod. Anong uring batas? Ang batas na inyong pinaiiral, na kayo mismong batas ang sumisira. Nagkakamali ka, Commander. Meron tayong bagong gobyerno ngayon na nagbibigay ng kapatawaran sa mga taong nais magbagong buhay. Hindi ka ba naaawa sa mga tauhan mo? Na bagamat labag sa kanilang kalooban, ay sunod-sununan lamang sila sa lahat ng pinag-uutos mo. Nakikiusap ako sa iyo, Commander. Sumuko ka na. Gustong pa akong maging parte. Sa prinsipyo yung aking pinaglalaban. Ha? Kung minsan, ang karuwagan ay nagiging katapangan. Kapag pinaglaban mo ang kapakanan ng mamamayan, subalit ang katapangan ay nagiging karuwagan kapag pinagkait mo ang kinabukasan ng iyong kapwa. Pagmasdan mo sila. Pagmasdan mo silang mabuti. Wala ka bang awa? Sa kabila ng kanilang kamusmusan, ay dinaranas nila ang ganyang kahirapan. Nakikiusap ako sa iyo, Commander. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Alang-alang man lamang sa mga batang yan. Hijo de la gran puta!
Demonyo! Akala ko ba hindi na uso ngayon ng tinig? At puro labahita? Ang kaisa-isahang tao na inaasahan nating panakip sa lahat ng ginagawa natin ay nawala pa. Ano ngayon ang masasabi mo? Sa palagay ko'y sapsap ka na puro tinig. Alkalde, kasi naman eh. Letse! Puro kadaldal. Magmula ngayon, sa utak kong manggagaling ang lahat ng diskarte. At wala kang gagawin. Kundi sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Maliwanag? Kuko, kalis ka dyan! Alam mo, doktora, hanga ako sa iyo eh. Sa kabila ng ikaw ay ulilang lubos na, nakaya mo pa rin itaguyod na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Na ngayon, ay sa kang doktora. Tiniente, ang ipinagtatagumpay naman ng isang tao nasa sarili na ring pagsisikap. Katulad ko, matagal din ang panong aking pinagtiis. Self-supporting, para lang marating ko ang gusto kong marating. Sa awa naman ng Diyos, sa ngayon nakakatulong na ako sa aking mga kababayan.
Ayos na. Tayo na. Oh, sino yung kasama mo? Dalaro ng mga lokong yan. Na-inspeksyon na ba yan? Okay na yan. Sige, bigay mo na. O, kumusta? Ano sabi niya mo? Kesa namin, ayos na ba? Oh, tama na yan, tama na yan. Dali mo, ha? 5 minuto lang, ha? Para matigas to. Tara ko nga. Tignan ko nga yan. O sige, kain na kain. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Wala akong magagawa. Utos na mayor to. Sige! Ikaw mo yan! Taka na yan! Taka na! Alam mo, Tiniente, baka nakakalimutan mo, bilang alkalde, ako pa rin ang pinuno ng bayang ito. At bilang mayor, kapangyarihan ko pa rin ang dapat masunod. Tungkulin ko pa rin pangalagaan ng kanilang kapakanan. Paano nagkaroon ng punyal ng isang bilanggo na ayon sa sinabi mo ay siyang pumatay sa mga kasama niya? May ibig kang palabasin, alkalde. Bakit hindi yung pa ako diretsin? Ang kasagutan sa tanong mo ay malalaman mo sa inyong General Headquarters. Pinatawag kita. Sapagkat ibig kong malaman na nagkamali yata ako ng pagpapadala sa iyo. Bakit mo inilagay ang batas sa iyong kamay? Hindi mo ba alam na bawal yun sa militar? Sir, magbuhat nung naging opisyal ko kayo, ay lalong lumaki ang paghanga ko sa inyo. At alam kong hindi kayo pa basta-basta naniniwala sa mga nangyari. May mga pangyayaring hindi dapat paniwalaan. Pero sa nangyari ito, maliwanag na hindi mo binigyan ng pagkakataong litisin ng mga taong yun. Sargento. Sir. Una natin sigo. Yes, sir. Siya nga ho, sir. Siya nga ho, may utos para pagpapatayin kami sa loob ng kulungan. Ang buti lang ho, nakaligtas ako. Pasok na yan. Sir, sa kauna-una ang pagkakataon, humihingi ako sa inyo ng pabor. Bigyan niyo lamang ako ng 1 linggo, sir, para patunayan sa inyong wala akong kasalanan. Bueno, pagbibigyan kita. Meron kang 7 araw para bigyan ng solusyon ng pangyayaring ito. Inom ng inom. Marami alak dyan. Makapal tayo. Pare, big time ka ngayon, ah. Punong-punong tindahan mo, ah. Huwag kayo magkalala. Marami tayo niyan. Iba ka talaga. Kapatid ko! Walang iya kayo! Mga sundalo kayo! Wala nang kayo ginawa mabuti sa aming baryo! Sargento. Sir. Dalhin mo kay Teniente Robles yan. Sabihin mo sa kanya na gusto kong magkaroon ng resulta yan sa madaling panahon. Yes, sir.
Tiniente Robles, dumarating. Riel, sabi mo kay sir, andito si Tiniente. Sir. Partner! Kumusta na, partner? Gabing-gabi na, pasugod ka. Oo nga eh. Pinakukumpita ka ni Sir. Bakit? Anniversary ba nilang mag-asawa? Ito. Pati ba naman ikaw naniniwala rito? Kaya naniniwala ako kaya hindi. Kinakailangan sumunod muna tayo bago tayo sumuway. Alam mo yan, di ba? Paano kung hindi ako sumama? Palagay ko mapipilitan akong dalhin ka. Kahit labag sa kalooban ko. Siguro pagpantay na ang dalawa kong paa. Dahil sa may pinagsamahan tayo. Ayoko man. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Kung sino ang manalo, siyang masusunod. Men! Kumanda kayo! Aakyat tayo ng bundok. Magandang gabi sa'yo. Ikaw pala. Mabuti naman at naalala mo akong dalawin. Tungkulin ko lang alamin ang kalagayan mo, di ba? Ganun ba? Pumasok ka. Siya nga pala, si Miss Valdez. Nandun sa kwarto. Nagpapahinga, may nararamdaman daw. Maupo ka. Akala ko kasi, mas gusto mo doon, sa kabundukan. Para kang daga, nagtatago sa lungga. Masakit mo nun magsalita. Kala mo ba gusto ko nangyayari? Gano'n naman pala eh. Ba't hindi ka pa sumuko? Gusto mo pa bang lumala ang mga pangyayari? Darating tayo sa puntong yan. Kaya lang, wala pa sa panahon. Gusto ko lang mabigyan ng katarungan ng mga nangyayaring ito sa akin. Kailan pa? Kung hindi ka na pinaniniwalaan na nakatataas sa'yo. Pwede ba? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Ang intindihin mo, ang dinadala mo, ilang buwan na ba siya? Bakit? Ilan mo ka na bang hindi nagpupunta rito? Tahimik na. Ang pag-ibig nga naman, kapag pumasok sa puso ni naman, pati tayong dalawa, susubo sa kamatayan.
Kaya tuloy gusto ko na maging tinyente. Talagang gano'n. Opisyal natin siya. Sumunod tayo. Di nga ba? Para tayong hasong sunod na sunod. Si Ronquillo. Nandun, sir. Naiwan si Sir kay Reza. Napitas nila si Reza.
bumaba kayo ng bayan. Tumampot kayo ng mga bata ni Mayor. Yes, sir. Sir, may iwan na ako. Wala kayong kasama eh. Sama na rin, sir. Sir, pagluluto ko sana kayo ng makakain eh. Pa yan. Mainit na sa atin si Alcalde. Tumasama ang takbo ng negosyo. Masyadong naapektuhan ang hanap buhay natin lahat. Totoo yan, Kulot. Totoo yung sinasabi mo. At yan ay dahil kay Antero Castro. Alam mo sita? Ano ba ipulutan namin? Di puluto? Pakibilis lang ng konti, oh. Oh, saan ka na naman ba pupunta? Ikaw talaga ko rin, oh. Kapopopoy lang natin, popoy na naman. Eh, siyempre, asikasuhin ko yung mga hanap buhay natin dyan para kay Mayor. Eh, kung hindi ko naman naiintindihan yan, bakit pabugbog ako ni Mayor? Kailan ka uuwi? Basta yan dyan, sabi mo yan. At pagdating ko, popoy na naman. Palsa ko. Sandali nga. Pakapopoy man lang ng konti. Aantayin ka niya, ha? Kan! Tado ka. Huwag lang niya. Dala mo na naman ng baril na pinahawak sa'yo ni Mayor, no? Saan ka pupunta? Magbibingo? Kanina ko pa nga kayo nahanap eh, para ibigin. Mabuti naman at nakita mo kami. Magaling ka rin naman tumiyempo, no? Hindi ka napagod. Bakit? Mamamasyal ba tayo? Sige, lakad! Sige, pupupuyin ka namin. Lakad, sige! Pupoy? Ikaw naman ang pupupuyin namin ngayon. Ano si Pupoy ko eh? They're sailing along on Moonlight Bay. He could hear our voices ringing, heads into play. And the sands of the run, run. Malaki sa akin. Wala akong alam kung ano sinasabi niyo. Ayaw mo talaga magtapat. Wala sa malaman ni Mayor ang ginagawa niyo ito. Ha? Wala ko alam, wala! Magaling talagang pumili ng bata si Mayor. Manatapang. Ah! Wala po, wala! Wala! Ano mga bata? Kahit patayin niyo ako. Mapapagkatiwalaan. Wala kayong malalaman sa akin! Wala! Kahit ano gawin niyo! Oh, wala palang alam to eh. Bakit niyo dinampot? Ha? Oo nga naman. Walang nalalaman ha. Sir. Tingnan natin kung talagang wala kang alam. Bro! Ano pa? Di gagawin ka namin chicharong bulaklak. Gago! Wala palang alam. Bawakin sa akin! Sige na, bitawan na yan. Wala ko alam! Sisilim! Tatanungin nyo! Baka pinalalaman siya! Sabi kami pangil, tuloy ka galing kapandag niyan. Ayaw mo talaga magtapat? Sama kayo ng kalahin mo. Sige. Mo talaga?
Paano ba maawa ka dyan? Ah! Takot yan! Takot yan! Ha? Papatay din siya, patay ka ano. Ay na, tumahan natin yan. Ay! Halika! Anong nangyari dito? Natagpuan po yan ng ating mga pulis sa kabilang sabana. At naniniwala po ako, Mayor, na ang lahat ng yan ay walang ibang may kagawang kundi si Antero Castro. Talagang hinahamon ako ng Antero Castro. Demonyo! Hepe, sabihin mo kay Alvaro, magmula ngayon, subaybayan niya lahat ng kilos ni Dr. Reyes. Naniniwala ako na alam niya ang lahat ng galaw at kilos ni Antero Castro. Paliwanag? Opo, Mayor. Tara. O kayo, ano pa inaantay nyo? Ilibing na yan. Ano yan, Riel? Kanina mo pa pinagmamasdan yan, ha? Alam mo, Francisco, nalulungkot ako. Bukas ay Pasko na. Sa lahat yata ng Pasko. Ngayon ko lang hindi makakasama ang mga mahal ko sa buhay. Sino ba ang hindi? Kung hindi na nga alam ba mahal natin si Teniente, matagal na siguro ako sumuko. Matagal na rin tayo nagtatago sa bundok dito. Wala tayong naririnig. Hindi makakunin ng mga kuliglig. Oh, anong nangyari sa inyong dalawa? Mukha kayong Biyernes Santo. Oh, kape muna kayo. Alam ko na kung kaya kayo nalulungkot. Dahil malayo kayo sa inyong mga pamilya, di ba? Eh, sino ba ang hindi nalulungkot? Eh, kung ako na lang, nasanay na ako na kung darating ang Pasko, kasama ko't kasalo ang aking mami at daddy. Ilan taon ka na ba? 60. Alam mo, Tata, dapat sa'yo mag-retiro na. Nagtataka nga kami kung ba't nakasama ka sa squad. Eh, pambihira pala kayo eh. Isa mahal ako ni Sir eh. Hindi. Kaya ako lang kayo pinatatawa. Dahil ayaw kong makita kayong nalulungkot. Eh, sino ba ang hindi?
Kaya lamang tayo narito sa bundok dahil meron tayong prinsipyo yung pinaglalaban. Para kayong hindi mga lalaki. Bautista. Sir, ano ba yung ginagawa mo? Wala ho. Naalala ko lang ho, pag sa bahay ho, ako ang gumagawa ng parol. Sabihin mo sa mga bata. Bababa tayo ng bayan. Ako. Elena, Merry Christmas. Merry Christmas too. Kumusta ka na? Eto. Kabano ko na nga eh. Pero walang sawa pa rin naghihintay sa'yo. Ikaw. Gaya ng dati. Wala pa rin tigil sa kahanap ng katarungan. Alam mo ba, Antero? Mula na maging tao ko at magkaisip. Ay wala nang pinakamasayang sandali sa buhay ko, kundi ang araw ng Pasko. Pero ang lahat ng yan ay sinira mo. Mula na magkakilala tayo. Ay alam kong ginagalang ka ng lahat. Kaya di pinagmamalaki kita. Ang taas ng tingin ko sa'yo. Pero mali pala ako. Nagkataon na sigurong mahal kita. At higit sa lahat ay ikaw ang manumbadang dinadala ko. Hindi ka ba naaawa sa amin? Paano kung may mangyari sa'yo? Paano ako? Ang magiging anak mo? At ang mga tauhan mo na lagi susunuran sa lahat ng ipinag-uutos mo. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Hindi ba alam na meron din silang mga pamilya naghihintay sa kanilang mga tahanan? Lalo na kung sasapit ang Pasko. Nakatulad ko. Alang-alang man na sa Paskong ito. Antero. Marunong naman magpatawad ang batas, di ba? Lalo sa mga taong gusto magbago.
Siguro, hindi mo palang nararamdaman ng sakit. Pumunta ka sa detachment. Sabihin mo kay Tiniente Robles. Bukas, pagsikat ng araw, magkita kami sa krus na daan. Susuko na kami. Sige. Ayos na. Mag-iingat ka. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman, Doktora. Good evening, ho. Napasal kayo. Magandang gabi ho, Sargento. Magandang gabi naman, Doktora. Nandiyan mo ba si Tiniente? Gusto ko sana makausap eh. Diyan o. Okay, samahan ko kayo. Tiniente, may bisita ko kayo. Patuloy mo. Doktora Reyes. Doktora, ikaw pala. Magandang Tuloy ka. gabi ho, Tiniente. Maupo ka, doktora. Maraming salamat. Napasugod ka. Gabing-gabi na eh. May mahalaga ka ba sadya? Talagang message ako sa inyo, Tiniente. Tungkol saan? Tungkol sa kaibigan ninyo. Tungkol kay Tiniente Castro. Daling mo siya kanina sa bahay at inutusan niya ako dito para ipaalam sa inyo na salubungin niyo daw siya sa krus na daan bukas. Susuko na ho siya. Totoo ba ang sinasabi mo? Oho. Hirana! Vision! Magsihanda kayo. Sabihin nyo sa mga kasamahan natin na susuko na si Antero Castro bukas. Sasalubungin natin siya sa krus na daan. Hirana! Sa! Pumunta ka sa General Headquarters. Sabi mo kay Colonel Mapa na bukas ng umaga ay susuko na si Teniente Castro. At sabi mo na rin, bukas ng umaga nakatakda tayong dumating sa GHQ. Bago man ang halit. At kapag hindi tayo dumating, sabi mo magpadala siya ng reinforcement. Ha!
sumapit, tayo ay magkiyawit. Ang magandang nalilig. Madali lang ako. May handaan pa tayo mamayang gabi. Sa wakas, magkikita na rin kami ng misis ko. Makakapopi na rin ako. Sir, ako, matagal na wala eh. Kasi yung mama mamaya, sama ko misis ko. Sir, kailan binyagan? Bahala na, di ba? Diba, sir? Ako na akong pare. Hoy, pagupit ka muna, tanda. Sandali lang, ayaw mo na. Hindi ba mas maganda kaming lahat para kumpare mo? Oo nga naman, sir. Di ba? Maganda, hindi sa'yo mag-iwahiwalay, di ba? Sige, sandali. Hindi ba nakakaya isyal namin kayo, kumpare namin kayo? Tama nga naman yun, sir. Ne, sandali lang. Total, 6 tayo. 3 kumpare, 3 kumare. Oo, kumara ka na naman. Kahit kailan ikaw talaga. Tayo na, puro kayo kukuhan eh. Partner! Magdi ka po bang makanta natin ang Merry Christmas! Yes! Merry Christmas! Merry Christmas! Magkakasama rin tayo, ha? Merry Christmas, pare! Ayos, pare ko! Merry Christmas! Nandalo ko na rin pala ngayon, ha? Kamusta na lang? Pare. Hindi ka pare, pare. Oo, pare. Mga bata! Hanapin si Antero Castro! Kailangang madala natin ang kanyang bangkay si Alcalde! Buhay man o patay! Bakit? Kotse yan! Bilis! Mga kababayan! Basta ninyo si Antero Castro! Ang taong gumugulo sa ating bayan! Basta ninyo! Nasa aking kapangyarihan na siya! Hatakin yan! Kalat ka rin! Tayo! Tayo! Antero! Bakit kailangan niyo gawin yan? Bakit niyo na ginaganyan? Anong ginagawa niyo sa kanya? Anong ginawa niyo sa kanya? Bakit ganito? Nasuko na siya. Elena. Alisin ang babae yan! Yeah! Ayaw! Kalagkan yan! Sige!
Atangin! Sige! Talagyan yan! Bilis! Alkalde! Alkalde! Katulad ng ipinangako ko sa'yo, narito na ang isdang pinahanap mo sa akin. Ayan siya. Buhay na buhay. Ngunit, lupay-pay. Pasag-pasag ang katawan. Alvaro! Talagang maasahan kita. Sabihin mo sa ating mga kababayan na nasa atin na ang taong siyang gumagawa at nagbibigay ng gulo sa ating lugar. Ipalalasap ko sa kanya ang lupit ng parusa sa isang taong katulad niya. Mga kababayan, mabutit dumating kayo. Gusto kong saksiyan ninyo kung ano ang parusa na igagawad ko sa walang iyan yan. Alvaro! En punto alas 12, sunugin ang buhay si Antero Castro. Alvaro! Bago niyo siya sunugin, gusto kong idarang niyo siya sa tindi ng init ng araw. Gusto kong maramdaman niya ang tindi ng aking galit. Ibig kong lumago sa kanyang laman ang tindi ng aking pot hanggang sa unti-unti siyang mamatay. Elena, minaw ka. Makakatama tayo yagsik ka. Ka, Elena. Ano na yun? Elena. Wag! Paraan mo. Sabi nga, Matagal-tagal ko na rin inasama-sama ang pagkakataon na ito, Antero. Na makita ng dalawang mata ko kung paano ka maging nabo! At liparin ang aking sa kalawakan! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ka! Masama sa iyo, huwag kang sisigaw! Kret, gawin mo ng paraan ng babae yan. Ganda na! Tulungin niya! Magkita na yan! Ganyan ka! Tuktura ka! Wow! Tama na yan! Tama na, tuktura! Tama na! Makakasama mo yan, Sergio eh! Hawa kayo!
Mayor, ang konstable, dumarating. Antero, patawarin mo ako. Alam ko kung hindi dahil sa akin. Hindi mo sana sinabi kang ganyan sa sakit na kamatayan. Sa kabila ng lahat ng yan, ay naipakita mo sa akin mga kababayan ang iyong katampakan at kagitingan. Pero huwag kang magdala, Antero. Narito siya. Ang iyong naging binhi. Siya magpapatuloy sa pagsugpo sa mga kapilan nilang masasama.